Ayoko nang bumalik doon, Ate Lucy. Mga demonyo ang mga nakatira roon. May lahing demonyo ang pamilya ni Tisoy. Nagbayad siya, pero inalis ko ang mga laman at literal na buto-buto lang ang itinira ko at ibinigay sa kanya. Diyos ko! Bakit mo ginawa iyon, Arnulfo? Ate Lucy, wala na bang paraan para mawala ang galit ng mangyan kay Arnulfo? Mga hayop kayo, mga baboy, mga taksil. Mga lapastangan! Hindi nila dapat ginagamit ang kanilang kakayahang gumamot ng itim na kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Nagising si Lucy sa malalakas at sunod-sunod na katok sa kanilang pintuang kawayan. Pagkabangon ay sinipat niya kung anong oras na at napakunot ang kanyang noo nang makitang 11:30 na pala ng gabi. Sino naman kaya yun at kung makakatok parang sisirain ng pinto namin. Pupungas-pungas pa siya nang tunguhin ng pinto. Tumambad sa kanya ang umiiyak na si Myra, ang kapitbahay nila. Tulungan mo kami, si Arnulfo. O bakit? Anong nangyari sa asawa mo? Hindi ko nga alam. Bigla na lamang sumakit ang pantog, pero hindi naman makaihi. Umiiyak na rin at namimilipit sa sakit. Baka madala sa hilot. Ate Lucy. Kahit inaantok pa, ay hindi rin natiis ni Lucy ang babae. Ginising niya ang asawang si Tonyo at nagpaalam na titingnan muna ang kalagayan ni Arnulfo. Naabutan nila ang asawa ni Myra na namimilipit pa rin sa sakit. Unang tingin pa lang ni Lucy sa itsura ng lalaki ay kinutuban na agad siya ng masama. Pero sinubukan niya pa ring hilutin si Arnulfo gamit ang dala niyang langis ng nyog na padala pa ng tatay niya galing probinsya. Si Myra naman ay hinawakan ng mahigpit sa kamay ang asawa, umaasang kahit paano ay makatulong yon para maibsan ang nararamdaman nitong sakit. Wala ka bang nakaaway na kapitbahay, Arnulfo? O di kaya'y nakainuman? Pwedeng katrabaho mo. Pinilit alalahanin ni Arnulfo ang nangyari sa kanya maghapon at maya-maya pa'y bigla itong natigilan. Kahit nahihirapang magsalita dahil sa labis na sakit ng pantog at ari, pinilit niyang masabi kay Lucy ang tungkol sa mangyan na bumili sa kanya ng karne. Sigurado ka bang di man siya napagsalitaan ng di maganda? Baka naman may ginawa kang ikinagalit niya. Kasi may palagay akong pinarayaan ka ng mangyan, Arnulfo. Matindi ang taglay nilang kaalaman sa pangungulam at mahihirapan kang ipakontra o ipagamot ito. Nagbayad siya, pero inalis ko ang mga laman at literal na buto-buto lang ang itinira ko at ibinigay sa kanya. Napasinghap si Lucy sa narinig at nanlaki ang mga mata. Lalong nakaramdam ng takot ang mag-asawa sa naging reaksyon ng kapitbahay nilang manghihilot. Bakit mo ginawa yon? Kung ganon, sagad sa buto ang galit na nararamdaman ng taong yon. Hindi sa tinatakot ko kayo pero baka ikamatay mo yan, Arnulfo. Diyos ko! Bakit mo ginawa iyon, Arnulfo? Ate Lucy, wala na bang paraan para mawala ang galit ng mangyan kay Arnulfo?
Hindi ko alam, Myra. Pero kung mahanap niyo siya, subukan mong humingi ng tawad sa kanya, Arnulfo. Ipagdarasal ko rin na sana'y maglubag ang loob ng mangyan na yon. At kung sakaling mapatawad ka niya at mabigyan ng isa pang pagkakataong mabuhay, huwag mo na sanang uulitin yung ginawa mo, ha? Hindi porket mas pinili nilang sa kabundukan mamuhay, kung saan malaya sila at malayo sa sibilisasyon. Mamaliitin na natin sila at lalamangan. Matapos payuhan ang dapat gawin, ay nagpaalam na si Lucy sa mag-asawa. Naiwan naman ang mga ito na nag-iiyakan lalo. Hindi makapaniwala si Myra na nangyayari ang ganong pagsubok dahil hindi naging makatao ang asawa niya. Pero gagawin niya ang lahat, matulungan lamang at mailigtas si Arnulfo. Kaya bago sumikat ang araw, ay pinuntahan niya ang bakanteng lote kung saan naroon ang mga mangyan na bumababa lamang ng bundok at tumatawid ng dagat para mamasko sa mga karatig bayan. Mahihirapan siyang mahanap ito dahil halos lahat yata ng mga mangyan ay magkakamukha. Pero makatutulong naman siguro ang mga palatandaang ibinigay sa kanya ng asawa tungkol sa itsura at suot nito. Samantala, halos hindi nakatulog magdamag si Lucy dahil sa kaso ni Arnulfo ay may naalala siyang pangyayari ilang taon na rin ang nakalipas. Galit na galit siya nung may nanutok ng baril kay Tonyo sa palengke at sinira pa ang kariton ng asawa niya na tanging nakatutulong sa kanila sa araw-araw na pangangailangan. Hayop siya. Akala niya yata kung sino siyang siga. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa'yo at sa karito natin, Antonio. Makikita niya ngayon ang hinahanap niya. Huwag, Lucy. Hindi basta-bastang tao si Roberto. Isa ang kanilang pamilya sa pinakamakapangyarihan dito sa lugar natin. At wala rin siyang puso at konsensya. Siguradong pagtatakpan niya ang kanyang anak. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo, Lucy. Kaya hayaan na lang natin. Gagawin ko na lang ang kariton. Wala akong pakialam kahit sino pa siya. Kilala mo rin ako, Tonyo. Alam na alam mo ang mga kaya kong gawin. Magbabayad siya sa'yo at sa mga taong inapi niya. Anong karapatan niya para tutukan ka ng baril, ha? Bakit? Pag-aari ba niya ang buhay mo? Wala siyang karapatan. Aalisin ko lahat ng yabang niya sa katawan. Lalong kinabahan si Tonyo nang makita ang matinding puot sa mga mata ng asawa. Kaya ginawa niyang lahat para makumbinsi ang babae na wag nang ituloy ang binabalak. Ipinaalala niya rito ang kanilang mga pangarap para sa pamilya at ang kanilang mga anak. Bago pa niya maging asawa ang babae, ay alam na ni Tonyo na matapang talaga si Lucy. Prangka at walang inuurungan. Pero naging mabuti naman itong ina at asawa. Alam niyang nasaktan si Lucy at hindi nito matanggap na ganun kababa ang tingin sa kanila ng anak ni Konsehal Roberto. Nagsisi tuloy siya kung bakit ibinoto niya pa ang lalaki nung nakaraang eleksyon. Laking pasasalamat ni Tonyo nang unti-unting kumalma si Lucy. Niyakap niya ito ng mahigpit at maya-maya pa'y sabay na silang lumabas ng kwarto. Dumiretso sa kusina si Lucy para magluto ng tanghalian at si Tonyo naman ay nagtungo sa likod bahay para gawin ang nasirang kariton. Kailangang matapos niya yon bago gumabi dahil sayang ang kikitain niya. Marami pa naman siyang suki sa pagkakarga ng gulay at isda, bukod pa sa mga nagpapagawa sa kanya ng mga karitong may sira. Isang linggo makalipas ang pagtulong ni Lucy sa mag-asawang Myra at Arnulfo, ay ginembal sila ng balitang namatay daw ang anak ni Konsehal Roberto.
Makahulugang tinitigan ni Tonyo ang asawa na noon ay kalmado lamang. Hindi mawari ng lalaki kung anong nasa isip ng kabiyak nung mga oras na yon. Sana ay mali ako nang iniisip, Lucy. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Maraming may galit sa pamilya ni na Konsehalo Roberto, Tonyo. Lalo na sa balasubas niyang anak. Dapat kasi tinuruan niya ng magandang asal at hindi hinayaang lumaking bastos at siga. Alam mo ba kung ano raw ang kinamatay ni Jericho? Kulam. Tuwing mataas ang tubig sa dagat, ay lumalaki raw ang tiyan at lumiliit naman kapag kati ang tubig. Talagang pinahirapan muna bago mamatay. Bakit mo ba pinoproblema ang mga bagay na wala namang saysay? Bagay lang sa kanya yon. Isa pa, lahat naman ng tao mamamatay. Una-una lang yan, pero naniniwala rin akong karma niya yon. Dahil sa pagiging tampalasa niya nung nabubuhay pa siya. Pagkasabi nun ay tinalikuran na ni Lucy ang asawa at nagtungo sa kusina para magluto ng hapunan. Naiwan naman si Tonyo na malalim pa rin ang iniisip. Kung ano man ang tumatakbo sa utak nito ng mga oras na yon, ay ito lang ang tanging nakaalam. Kinabukasan, nagulat si Lucy nang biglang dumating ang kanyang nag-iisang kapatid na babae galing Bicol, si Betty. Nagtaka siya dahil mag-isa lang ito at hindi kasama ang asawa at mga anak. Biglaan naman yata ang pagdating mo, Betty. Tsaka, bakit di mo kasama si Tisoy at ang mga bata? Pero sa halip na sumagot, ay sinugod siya ng yakap ng kapatid at saka ito biglang humagulgol ng malakas. Nagtataka man sa inasal ni Betty, ay hinagod ni Lucy ang likod nito hanggang sa unti-unti itong kumalma. Ayoko nang bumalik doon. Ate Lucy, mga demonyo ang mga nakatira roon. May lahing demonyo ang pamilya ni Tisoy. Sasagot pa sana si Lucy, pero hindi na yun natuloy nang biglang magduduwal ang kapatid niya. Maya-maya pa'y nanlaki ang mga mata niya dahil sa mga isinukan ni Betty. Mga insekto yung nakadidiri na walang humpay ang paglabas sa bibig ng kanyang kapatid. Pati si Lucy ay nasuka na rin sa kahindik-hindik na nasaksihan. Si Betty naman ay mahigpit ang pagkakahawak sa tiyan, baka sa mukha ang matinding paghihirap. Patuloy din sa pagpatak ang mga luha sa mga mata nito. Noon lamang napansin ni Lucy na malaki pala ang ibinagsak ng katawan ni Betty at alam na rin niya kung anong nangyayari sa kapatid. Betty, sinong nagwalang hiya sa'yo? Diyos ko, ang kapatid ko. Hilam sa luha ang mga mata ni Lucy habang malungkot na nakatitig sa natutulog na si Betty. Awang-awa siya sa hitsura ng nag-iisang kapatid na babae. Humpak ang mga pisngi, maiitim ang eye bags at payat na payat ang katawan. Napag-alaman niyang ang biyanan ni Betty na si Aling Charito ang bumarang dito. Nakikipaghiwalay na raw kasi si Betty sa asawa nitong si Tisoy dahil lulong na sa droga ang lalaki. Hindi lang daw si Betty ang binubugbog nito, sinasaktan din pati ang 3 anak. Hindi matanggap ni Tisoy na iiwanan nito ng asawa, kaya humingi ito ng tulong sa ina na may alam pala sa pambabarang at iba pang orasyon na may kinalaman sa itim na mahika. Matagal na raw na ginagawa yun ni Aling Charito kay Betty para hindi ito makaalis ng Bicol. Pero nang minsang makahanap ng pagkakataon ng kapatid niya, ay tumakas ito. Kahit mabigat sa loob na iwan sa poder ni Tisoy ang 3 anak. Naikuyom ni Lucy ang mga palad. Muling naalala si Konsehal Roberto at ang kasamaan nito at ng anak na si Jericho.
Galit na galit talaga siya sa mga taong konsentidor at nang-aapi ng kapwa. Kagaya rin ng biyenan ni Betty na si Charito. Magbabayad ka ng mahal sa ginawa mong ito sa kapatid ko, Charito. Pinunasan niya ang mukhang basang-basa ng luha at maingat na lumabas sa kwarto ng panganing nilang si Lucia Ann. Doon muna nila pansamantalang pinatuloy si Betty habang hindi pa ito gumagaling. Balak nila ni Tonyo na dalhin ang kapatid niya sa pinakamahusay na albularyo sa kanilang lugar. Hindi ko magagamot ang kapatid mo, Lucy. Masyadong malakas ang bumabarang sa kanya. Barang lang din ang makakatalo sa barang. At alam kong alam mo yan. Ikaw lang ang tanging makakatulong kay Betty. Nasa kusina si Lucy habang kausap ng masinsinan ang albularyong si Tata Edmundo. Sinadya niyang doon kausapin ng matanda para hindi sila marinig ni na Betty at Tonyo. Pero matagal na ho akong di umuwi sa probinsya namin, Tata Edmundo. Mula nung mag-asawa ako, nangako ako sa sarili kong normal na buhay ang ibibigay ko sa aking mga magiging anak. Pero hindi rin natupad dahil sa isang kaganapang naging mitsa upang bumangon na matinding galit sa puso mo. Alam ko ang nangyari sa anak ni Roberto. Dinala niya rin dito ang anak na si Jericho. Alam ko kung sino ang... Hindi ho ako. Pakiusap, Tata Edmundo. Baka may ibang paraan pa para magamot si Betty. Awang-awa na ako sa kanya. Araw-araw, nakikita ko ang paghihirap ng kapatid ko. Sunod-sunod na iling lamang ang naging tugon kay Lucy ni Tata Edmundo. Dahil doon ay tuluyan ang napahagulgol ang babae. Talagang isa na lang ang paraan para matapos na ang paghihirap ng kapatid niyang si Betty. Talagang isa na lang ang paraan para matapos na ang paghihirap ng kapatid niyang si Betty. 11 taon si Lucy nang matuklasan niya ang sekreto ng amang si Mang Emilio o mas kilala bilang Mang Ilyong. Minsan ay sinundan niya ito habang paalis at may dalang sa tansya niya ay 2 kilo ng baboy. Nagtaka si Lucy dahil ang tinatahak na daan ni Mang Ilyong ay daan patungo sa kanilang koprahan. Naitanong niya sa sarili kung para saan ang dalang karne ng ama. Hindi siya nagpakita sa matanda. Nagtago siya sa isang malaking puno at sinilip kung anong susunod na gagawin ni Mang Ilyong. Nakita niyang binuksan nito ang tapahan at kinuha doon ang isang parang mahabang alkansya na gawa sa kawayan. Pagkatapos, ibinuhos nito ang laman sa isang bilao, pati na rin ang dalang karne. Dala ng kuryosidad, ay patakbong nilapitan ni Lucy ang ama para alamin kung anong mayroon sa loob ng kawayan at kung bakit parang pinapakain yun ng matanda. Gulat na gulat si Mang Ilyong pagkakita sa anak, kaya nabitawan nito ang kawayang hawak. Doon nakita ni Lucy ang mga insektong nasa bilao at halos mag-agawan sa pagkain. Sigurado siyang hindi mga ordinaryong insekto lamang ang mga yon. Wala nang nagawa pa ang kanyang ama kundi ipagtapat kay Lucy ang pagiging tagapagmana nito. Tagapagmana sa itim na kapangyarihan ng abuela niyang si Lola Emiliana na isa pa lang mambabarang. Ang barang at kulang may magkaiba. Pero kagaya ng mga aswang, hindi rin mamamatay ang isang mambabarang o mangkukulam kahit may malubhang sakit hanggat wala itong tagapagmana. Ang mga alaga kong yan ay kailangan pakainin tuwing Martes at Biyernes. Nauutusan sila, anak. Ngunit kapag hindi mo nakontrol ang mga insekto, kahit pa ikaw ay tagapagmana, ay kakainin ka ng mga ito. Pero di ba po masama gumawa ng masama sa kapwa, Tang? Lalo na po ang pumatay.
Isang malaking kasalanan yun sa Diyos. Mapait na napangiti si Mang Ilyong sa sinabi ng anak. Oo, Lucy. Pero minsan ay hindi patas ang batas ng tao, lalo na sa kagaya nating mahihirap. Kailangan maturuan ng leksyon ng mga taong gahaman sa kapangyarihan at nangaapi sa kanilang kapwa. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Isa pa anak, hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, lalo na kung ito'y nasa guhit na ng iyong palad. Ngunit hindi rin naman kita pipiliting sundan ang yapak namin ng lola Miling ninyo. Malaya ka makapabuhay ng normal, Lucy. Kayo ni Betty. Kaya kapag nag-asawa ka, ay huwag kang titira rito sa ating probinsya. Nangako si Lucy sa sariling hinding-hindi siya tutulad sa ama at abuela na gumagamit ng itim na kapangyarihan upang makaganti sa kapwa. Naniniwala siyang may darating na karma sa bawat tao dahil kung anong ginawa mo sa iyong kapwa ay babalik din sa iyo. Pero maaga siyang sinubok ng tadhana. Nung 17 taong gulang siya, ay nakilala niya ang isang binatang taga Maynila. Maganda kahit simple lang si Lucy. Tipikal na hitsura ng isang probinsyana. Pero suplada siya at mailap, lalo na sa mga kalalakihan. Ang totoo, napilit lamang siya ng kababatang si Ruby na magpunta sa sayawan. Kauuwi lang nito galing syudad, kaya naman nahiya si Lucy na hindi ito pagbigyan. Naaasiwa nga lang ang dalagita dahil ibang-iba na ang kababata sa dating Ruby na nakilala niya. May kagaslawan na itong kumilos at moderno na rin kung manamit. Samantalang siya ay kupasing bestida na lampas tuhod lamang ang suot. Mukha siyang maputlang tingnan dahil wala siyang kahit lipstick. Ang kababata niya ay mas lalong lumutang ang kagandahan at kaputian dahil sa make-up. Napapitlag si Lucy nang biglang may magsalita sa tabi niya. Nang ibaling niya rito ang paningin, ay nakilala niya ang lalaki. Ito ang kaibigan ng isa pa nilang kababatang si Cesar. Kagaya ni Ruby, ay kadarating lang din ng mga ito galing syudad. Sorry kung nagulat kita, miss. Ako nga pala si Leo. Kanina ko pa napapansin na parang balisakat hindi mapakali. May bumabagabag ba sa'yo? Pero sa halip na sagutin ay mabilis na tinalikuran ni Lucy ang lalaki. Akmang maglalakad na siya palayo rito nang muli itong magsalita. Sandali lang, Lucy. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan mo si Cesar, di ba? Kaibigan niya rin ako. Gusto ko lang din sana makipagkaibigan sa'yo. Marahas na napalingon si Lucy kay Leo at tinapunan niya ang binata ng matalim na titig. Alam mo ang pangalan ko? Nahihiyang napakamot ng batok ang binata habang alanganing napapangiti. Tinanong ko sa mga kababata mo. Sabi kasi nila, baka tarayan mo lang ako kapag sa'yo ko tinanong. Tama nga pala sila. Pasensya ka na pero hindi ko na kailangan ng bagong kaibigan. Pagkasabi nun, ay mabilis nang dinalikuran ni Lucy si Leo. Naiwan namang nakangiting parang timang ang huli. Imbis na ma-turn off, ay lalo niya pang nagustuhan si Lucy. Hindi sumuko si Leo. Kahit palagi siyang iniiwasan ng dalagita, ay araw-araw niya pa ring sinusuyo ito. Nagpatulong siya kina Cesar at Ruby. At hindi nga nagtagal, ay nagbunga rin ang mga paghihirap at pagsisikap niya. Nakamit din ng masigasig na binatang taga Maynila ang matamis na oo ng mailap na probinsyana. Nagpa siya si Lucy na itago na lang muna ang relasyon nila ni Leo sa pamilya niya. Ayaw kasi ng dalagita na isipin ng mga itong mag-aasawa na siya. Mahal niya si Leo, lalo at ito ang kanyang unang pag-ibig at sana'y ito na rin ang maging huli. Pero may mga pangarap pa siya sa buhay at isa na doon ang maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang relasyon. Bumalik na sa syudad si Cesar
dahil kailangan nitong magtrabaho para sa pamilyang nasa probinsya. Pumayag naman ang pamilya nitong magpaiwan muna dun si Leo ng ilang linggo pa. Mabait si Leo, malambing, maalaga, at higit sa lahat, iginagalang ng binata ang pagkababae ni Lucy. Kaya naman, lalong napamahal dito ang dalagita. Ang plano nila ay sabay silang luluwas ng Maynila at tutulungan nila yung si Lucy na maghanap doon ng trabaho. Pero hindi lubos akalain ng dalagita na isang araw bago sila umalis ng probinsya ay may matutuklasan siyang sekreto ng nobyo. Nahuli niya ito at ang kababatang si Ruby na nagtatalik sa bahay ng huli. Nagimbal ang buong pagkatao ni Lucy dahil sa nasaksihan. Tila siya itinulos sa kinatatayuan. Gulat na gulat naman ang dalawa pagkakita sa kanya at hindi magkanda o gaga kung paano tatakpan ang mga kahubdan. Mga hayop kayo. Mga baboy. Mga taksil. Sinubukang hawakan ni Leo si Lucy para pakalmahin. Si Ruby naman ay umiiyak habang hindi alam kung paano ipaliliwanag ang lahat. Pero tinabig lang ng dalagita ang mga kamay ng nobyo. Huwag na huwag mo kong hahawakan. Gamit yung marurumi mong mga kamay, Leo. At ikaw, Ruby, paano mo nagawa sa akin to? Para na kitang kapatid. Halos sabay tayong lumaki. Nakakadiri ka. Kayong dalawa. Hindi ko kayo mapapatawad. Ilang beses sinubukang kausapin si Lucy ni Leo at Ruby, pero matigas na ang puso ng dalagita. Hindi na siya lumalabas ng bahay at palagi na lamang nagkukulong sa kwarto. Naging matamlayin din siya at bumagsak ang katawan dahil halos ayaw niyang kumain. Masakit na masakit ang puso niya dahil sa ginawang pagtataksil ng dalawang taong malapit sa kanya. Dahil abala sa bukid at sa koperahan, hindi na napansin ni Mang Ilyong ang pagbabago sa anak na panganay. Pero hindi nakaligtas yan sa abuela ni Lucy. Isang gabi, pinuntahan siya ng matanda sa kwarto niya at kinausap ng masinsinan. Hindi na napigilan pa ng dalagitang yumakap kay Lola Emiliana at umiyak sa balikat nito. Noon lamang siya ulit umiyak ng ganon mula nang mamatay ang kanilang ina. Isinumbong ni Lucy lahat sa abuela, mula sa lihim na pakikipagrelasyon niya kay Leo hanggang sa pagtataksil nito sa kanya. Kawawa naman ang apo ko. Nabigo sa unang pag-ibig. Ang sakit ay parte na ng pagmamahal, Lucy. Ganun pa man, hindi katanggap-tanggap ang ginawa nila sa'yo, lalo na ng kaibigan mo. Maaring tatukso lamang ang nobyo mo kay Ruby, o di kaya ay sadyang tinukso nito si Leo. Pero kailangan pa rin nilang maparusahan. Hayaan mo, apo. Si Lola ang bahalang gumanti para sa'yo. Pero kakailanganin ko ang tulong mo, Lucy. Nung mga panahong yon, ay nababalot ng puot ang puso ni Lucy. Kaya naman sinunod niya ang utos ng kanyang abuela na nakawan ng buhok si Ruby. Pinanood niya rin kung paano isinagawa ni Lola Miling ang ritual na magpaparusa sa kataksilan ng kanyang kababata. May kinuhang insekto si Lola Miling at tinalian nito yon ng ninakaw ni Lucy na buhok ni Ruby. Pagkatapos, may mga sinabit itong salitang Latin habang may mga nakasinding kandilang itim sa altar. Nakalimutan na rin ng dalagita ang pangako sa sarili na hindi siya gagamit ng itim na kapangyarihan para manakit ng kapwa. Masyadong malalim ang sugat na nilikha ng kanyang unang pag-ibig sa puso ni Lucy. Lalo pa at mismong si Ruby na halos kapatid na ang turing niya ay tinraidor din siya. Nabalitaan na lang ni Lucy na biglang nawala si Ruby sa sarili. Tinakasan ito ng katinoan at hindi malaman ng pamilya ng huli ang dahilan at kung ano ang gagawin.
lalong nasadlak sa kahirapan ng mga ito dahil wala nang kakayahan ang panganay na miyembro ng pamilya para magtrabaho. Si Leo naman ay malamig na bangkay na nang kunin ng pamilya nito sa probinsya ni Lucy. Galit na galit ang mga ito at ibinunton kay Cesar ang sisi. Kahit anong pakiusap ni Cesar ay hindi ito pinakinggan ng mga magulang ni Leo. Itunuloy pa rin ng mga ito ang pagpapakulong sa lalaki. Palibhasa ay maimpluwensya rin sa lipunan ang pamilya ni Leo. Napabuntong hininga si Lucy pagkaalala sa nakaraan. Hindi siya tinuruan ni na Lola Miling at Mang Ilyong kung paano gumamit ng itim na mahika hanggang sa umalis siya ng probinsya para makipagsapalaran sa syudad. Nais daw ng dalawa na magkaroon siya ng normal na buhay, lalo na sa oras na siya ay magkapamilya. Pero muling kinailangan ni Lucy ang tulong ng abuela para makaganti sa ginawang pang-aapi ni na Konsehal Roberto sa asawa niyang naghahanap buhay ng marangal. Yun na rin ang huling pangungulam ni Lola Emilia bago nito tuluyang nilisan ng mundo. At ngayong si Betty naman ang nasa peligro. Alam ni Lucy na wala siyang ibang magagawa kundi iuwi ang kapatid kay Mang Emilio. Ang kanilang ama lamang at wala ng iba pa ang makagagamot dito. Hindi alam ni Betty ang tungkol sa sekreto ng pamilya nila. Kung hindi rin naman lihim na sinundan ni Lucy noon ng ama, hindi niya rin matutuklasan na may alam pala ito at ang abuela nila sa paggamit ng itim na mahika. Gulat at pagkaawa ang bumalatay sa mukha ni Mang Ilyong pagkakita sa bunsong anak na si Betty. Doble pang ipinayat nito mula nang dumating sa bahay ni na Lucy galing Bicol. Nagtagis ang mga bagang ng matandang Emilio nang ikwento ng panganay na anak ang nangyari kay Betty, lalo na nang malaman nito kung sino ang bumarang sa kanyang bunso. Mga lapastangan! Hindi nila dapat ginagamit ang kanilang kakayahang gumamot ng itim na kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Ano ang gagawin natin, Tang? Awang-awa na ako sa kapatid ko. Hirap na siya. Kumain ka na muna bago magpahinga. Alam kong pagod ka sa biyahe at sa pag-aalaga sa kapatid mo. Ako nang bahala kay Betty. Dahil si Mang Ilyong ay tagapagmana ng mangtas na ina nitong si Lola Miling, malakas na rin ang taglay na kapangyarihan ng ama ni Lucy. Iginagalang ito sa lugar nila at kinatatakutan, kaya walang nagtatangkang mamirwisyo dito. Kahit matagal nang hindi nagsasagawa ng ritual at pangontra sa pangungulam, nagtagumpay pa rin itong maibalik ang barang sa biyenan ni Betty na si Aling Charito, na siyang ikinasawi ng huli. Pagkatapos, ginamot ni Mang Ilyong ang bunsong anak para hindi na ito tablan pang muli ng kulam at barang. May ibinaon ito sa katawan ni Betty na dinasalan muna nito ng salitang Latin. Ipinaalala niya rin sa magkapatid na bawal maligo si Betty tuwing Martes at Biyernes. Sinamahan din ni Mang Ilyong si Betty na kunin ang 3 anak nito sa Bicol at wala nang nagawa pa ang asawa nitong si Tisoy. Masayang-masaya sila pag uwi kina Lucy, pero makalipas ang 1 linggo ay bumalik na rin kaagad si Mang Ilyong sa probinsya dahil hindi ito komportabling manirahan sa syudad. Sapat na sa matanda na nagamot niya si Betty at nakita niya ang mga apo sa kanyang 2 anak. Si Betty naman, pagkatapos gumaling ng lubusan, ay pinalad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya napag-aral pa rin ito at nasuportahan ang 3 anak na nasa pangangalaga ni Lucy.